Alam mo ba yung feeling na pagkatapos mong magtrabaho, ang dami mo pang gustong gawin para sa sarili mo? Pero sobrang drained ka na, kaya parang wala ka ng lakas. Ganyan na ganyan ang buhay ko dati. Kaya naiintindihan ko talaga kung gaano kahalaga ang magkaroon ng oras para sa ating mga sarili, sa pamilya at mga kaibigan, sa mga pangarap nating negosyo, at kahit sa simpleng pag-eehersisyo. Pero dahil sa sobrang pagod, parang ang hirap gawin, di ba? Kaya napagtanto ko, kung wala akong babaguhin, ganito na lang siguro ang buhay ko. Pero buti na lang, may natuklasan akong 5 paraan na talagang nakatulong sa akin para masulit ko ang oras ko pagkatapos ng trabaho. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo yung mismong mga tips na tutulong sa iyo para magkaroon ka ng oras na simulan niyang business mo, matuto ng bagong skill o para hindi na masayang ang mga gabi mo at magamit mo ito sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Ito ang 5 tips para hindi masayang ang gabi mo pagkatapos ng trabaho. Panoorin mo ang video hanggang dulo dahil ang number 5 ang pinakaimportanteng aral sa lahat. Bago tayo magsimula, shoutouts muna. Number 1. Gawin ang transitional activity para i-reset ang energy mo. Naalala ko pa noon, pagdating ko galing sa trabaho, na halos 1 o 2 oras akong nasa biyahe, didiretso agad ako sa sofa, bubuksan ko yung computer at sasabihin ko sa sarili ko na isang episode lang ng paborito kong series sa Netflix ang papanoorin ko para makapagpahinga bago ko simulan ang paggawa ng content sa aking YouTube channel. Ngunit ang nangyayari, 5 oras na pala akong walang tigil na nanonood. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis sa ganitong cycle. Ngunit natuklasan ko ang isang research na nagsasabi na kapag pagod na ang isang parte ng utak o katawan mo, dapat mong gamitin yung parte na hindi pagod para i-reset yung energy level mo. Halimbawa, isang araw, medyo maaga akong nakauwi galing sa trabaho at dahil maliwanag pa, iniwan ko lamang ang aking mga gamit at naglakad-lakad sa paligid ng aming lugar. Pag-uwi ko, parang ganado na akong magtrabaho sa aking YouTube channel para akong may bagong sigla at mas nakafocus. Doon ko na-realize, kailangan mo ng transitional activity para i-reset ang sarili mo. At ito ang ibig sabihin nun at kung paano mo yan magagawa. Una, kung mentally exhausted ka pagkatapos ng trabaho, ibig sabihin ginamit mo ng sobra yung utak mo. Kailangan mong i-reset yung mental energy mo sa pamamagitan ng paggawa ng physical activity tulad ng pagpunta sa gym, paglalakad o pagluluto. Pangalawa, kung physically exhausted ka pagkatapos ng trabaho, ibig sabihin pagod ang katawan mo, kailangan mong gawin yung kabaliktaran. Kailangan mong gamitin yung mental energy mo. Umupo ka lang sa sofa, makinig sa music, mag-drawing, kahit ano, basta gamitin mo yung utak mo. Ang importante dito ay pagpalit-palitin mo yung iba't ibang klase ng activities para mabigyan mo ng oras makarecover yung mga parte ng sistema mo na sobrang nagamit habang ginagamit mo naman yung mga parte na hindi masyadong nagamit. Number 2. Huwag hayaang diktahan ng nararamdaman ang iyong pagkilos. Para sa karamihan, madalas na nakadepende talaga ang pagkilos ng tao sa kanyang mood. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang kumpanya, ito yung otomatiko kong ginagawa tuwing gabi. Kapag bad trip sa trabaho, walang humpay na nag-i-scroll sa social media buong gabi. Pag pagod, nanonood ng movie. Pag stress, ipagpapabukas na lang ang lahat. Pero what if kaya nating baguhin yun? Hindi natin isasantabi ang nararamdaman natin. Bagkus, ang babaguhin natin ay yung otomatiko nating reaksyon pagkatapos. Yung default mong mindset na, pagod ako kaya wala akong magagawa. Pwede mong baguhin yan at gawin mong, pagod ako pero gagawin ko to kahit pagod ako. O kaya, pagod ako pero gagawin ko to ngayon para makapagpahinga ako na matagal sa weekend. Isipin mo, nagawa mo na yan ng maraming beses sa buhay mo. Yung mga panahon na nag-gym ka kahit wala kang gana o yung nagpatuloy ka sa trabaho kahit sobrang pagod ka na. Ibig sabihin, kaya mong kontrolin yung actions mo kahit iba yung nararamdaman mo. Patunay yon na kaya mong gawin ng mga bagay kahit pagod ka. Patunay na kaya mong sumulong kahit stress ka. At habang mas maraming patunay ang nakokolekta mo, mas natetrain ang muscle na yan sa utak mo. Hindi kailangan diktahan ng mood ang iyong gabi. Pwede kang maging pagod pero productive. Pwede kang maging stress pero sumusulong pa rin.
Ang importante, kumilos ka kahit ano pa ang nararamdaman mo. Number 3. Bigyan ng sarili ng sapat na pahinga. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nasasayang ang mga gabi natin at bakit tayo nawawalan ng gana sa mga gusto nating gawin ay ang burnout. Sobrang common yan, lalo na kung sobra tayong nagpupursige. Kasi maraming tao ang hindi nakaka-realize nito, pero ang sikreto para maabot mo yung mga goals mo at magtagumpay ay talaga naman tungkol lang sa pagiging consistent mo sa isang bagay sa loob ng mahabang panahon. Parang yung kwento ng pagong at ng kuneho noong bata pa tayo, di ba? Mas malayo ang mararating mo kung dahan-dahan ka lang pero tuloy-tuloy kesa sa sobra-sobrang pagtatrabaho mo tapos magpapahinga ka ng ilang araw dahil burnout ka na. At masasabi ko yan base sa experience ko. Ako kasi competitive akong tao. Gusto ko laging may ginagawa. Dati, feeling ko tamad ako pag hindi ako productive araw-araw. Sobrang busy ng schedule ko. Halos 6 na oras lang akong natutulog. Puro kape at energy drinks. Ayun, na-burnout ako. Pag na-burnout ka, wala ka ng gana sa lahat. Ayaw mo na makipagkita sa mga kaibigan mo, pabaya ka sa work at parang zombie ka lang. Kaya ang natutunan ko, kailangan mong bigyan ng pahinga ang sarili mo. Hindi pwedeng puro trabaho na lang. Ang ginagawa ko ngayon, pinapayagan kong magpahinga ako ng hanggang 2 araw kada linggo. Hindi ko naman kailangan gamitin yon every week pero pag sobrang pagod na talaga ako pag uwi, yun na yun. Pero ang pinaka-importante, hindi pwedeng 2 araw na sunod-sunod kang magpapahinga. Kung nagpahinga ka ng Lunes, dapat may gagawin ka ng Martes. Kasi kapag pinayagan mong magpahinga ng sunod-sunod, gagawin na yung habit ng utak mo at mahirap nang tanggalin. Number 4. Pagsabay-sabayin ang mga gawain. Minsan talagang kapos tayo sa oras dahil sa sobrang layo ng biyahe, overtime o kaya naman kailangan nating magluto para sa pamilya. Kaya imbis na pilitin kong humanap ng oras na wala naman talaga, sinimulan kong gamitin ng mas matalino yung mga free time ko. Halimbawa, pag nag-e-exercise ako sa gym, nakikinig na rin ako ng podcast. Pag nasa biyahe ako papuntang office, nag-iisip na ako ng mga ideas para sa next video ko. Pag nagluluto ako ng dinner, nanonood na rin ako ng palabas. Para maging effective yung pagsasabay-sabay ng mga gawain, may 3 dapat na tandaan. Una, alamin mo muna kung ano ang mga ginagawa mo araw-araw na isip lang ang gamit o katawan lang ang gamit. Pangalawa, subukan mong pagsamahin yung magkaibang activity. Halimbawa, kung nagbabasa ka, pwede ka bang mag-stretch? Kung nasa bus ka, pwede ka bang magbasa ng libro? Pangatlo, huwag mong pagsabayin yung 2 bagay na kailangan ng buong atensyon mo. Syempre, hindi ka pwede magmaneho habang nagbabasa kasi pareho mong hindi magagawa ng maayos yon at maaari ka pang maaksidente. Number 5. Tamang nutrisyon. Ang isa pang crucial na bagay para hindi masayang ang mga gabi mo ay ang tamang pagkain. Isipin mo, ang katawan mo ay parang isang makina. Kailangan nito ng dekalidad na gasolina para gumana ng maayos. Kung puro junk food ang ibinibigay mo, hindi yan tatagal at hindi ka magkakaroon ng sapat na enerhiya. Dati, hindi ako strikto pagdating sa pagkain. Yung tipong puro fast food at junk food ang mga kinakain ko. Akala ko okay na yun basta busog ako. Pero napansin ko na palagi akong walang energy at madaling mapagod. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na kapag kulang ka sa ilang importanteng bitamina at mineral tulad ng B vitamins, iron at omega-3, mas madalas kang mapapagod, mahihirapang mag-concentrate at mawawalan ka ng gana. Honestly, dati hindi ako naniniwala dyan, pero nagbago yon nang mahilig na ako manood ng mga videos tungkol sa health. Unti-unti kong binago yung diet ko. Mga once a week na lang ako kumakain sa fast food. Nagluluto na ako palagi ng pagkain sa bahay para hindi na ako matuksong umorder sa labas. Sinimulan kong bawasan ang processed foods at mas pinili ko ang mga natural na pagkain. Nag-take na rin ako ng multivitamins at supplements. Pagkalipas ng ilang linggo, grabe yung pagkakaiba. Hindi na ako masyadong pagod at mas tumagal na yung focus ko. At yan ang 5 tips para di masayang ang gabi mo pagkatapos ng trabaho. Sa lahat ng ating pinag-usapan, ano ang pinakatumatak sa'yo at bakit? I-share mo yan sa comment section sa ibaba at i-comment mo na rin kung saan ka nanonood. Malay mo, ikaw na ang susunod na mababanggit sa ating shoutout.
Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.